Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdanal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lobin mo kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan
sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa yun?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nininlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at ilikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ay tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesu Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna. Kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakadakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, kalugod-lugod ka sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen o ang Immaculada Concepcion. Maging malinaw nawa sa atin na ngayong araw na ito, ang naglihi ay hindi ang mahal na Birhen, ang naglihi ay si Santa Ana, no? Ang nanay ng mahal na Birhen. At bakit sa banal na panahon ng Adbyento, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahang ito ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen? Simple lamang. Sapagkat ipinakita dito ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Na bagamat hindi pa panahon na ang Panginoong Jesus ay mamatay sa krus, ipinaliwanag sa atin na in anticipation, sa ating pagtingin, sa anticipation, di ba sinasabi ang anticipated mass, di ba? In anticipation, sa ating bunga ng pagliligtas ng Panginoong Jesus, iniligtas muna niya, una, higit sa lahat, ang kanyang magiging ina. Bakit? Sapagkat pagkakatandaan natin, ang tao ay mayroong bahid ng kasalanan. Ito ang nabunyag sa atin sa unang pagbasa. Nagkaroon ng tinta ng kasalanan ang tao. Bakit? Naging masuwayin ang tao. Subalit sa dakilang karunungan ng Diyos, sinagip na niya ang mahal na ina. Bakit? Ay sapagkat kapag ang paglalagyan ng kanyang anak na magkakatawang tao ay mayroong bahid ng kasalanan,
magkakaroon ng bahid ng kasalanan ang Panginoong Hesus. Kaya sa pag-ibig ng Diyos Ama at bilang bunga ng pagliligtas ng kanyang anak, iniligtas na muna ang mahal na ina. Bakit? Sapagkat siya ang magiging tagapagdala ng anak Diyos, anak ng tao. Mga Pilipino, kapag may handaan, hindi nakakalimot magdala ng Sharon. Yan, okay. Siyempre, pag marami, siyempre, mga Pilipino, no? Kung pag may handaan, talaga merong ibabalot at ibabalot yan. Pero tingnan ninyo, bago natin ibalot ang pagkain, ano ang ginagawa natin sa lalagyan ng pagkain? Una, di ba, hinuhugasan muna natin. Bakit? Kasi baka ginapangan ng ipis. Baka kasi madumi. Kaya natin huhugasan. Di ba? Pwede na ba yon? Hindi pa. Tutuyuin mo yan. Bakit? Kasi kapag yan, hindi mo tinuyo at nilagay mo ang pagkain, mapapanis yan. Ganon din kapag yang lagayan ay madumi, nilagyan mo ng pagkain, oo, hindi nga mapanis, pero masisiraan siya. Bakit? May mga bakterya, may mga virus. Kaya kailangan linisin mo, sasabunan mo ng mabuti at tuyuin mo bago mo ilagay ang pagkain. Ang lagayan ng pagkain, ihalin tulad natin sa mahal na ina. Nilinis na siya ng Diyos. Bakit? Kasi may ilalagay sa niyang katangi-tangi. Sino yun? Si Jesus. Sino bang mas mahalaga? Ang pagkain o lagayan? Ang pagkain, siyempre. Pero para ang pagkain ay hindi masira, kailangan malinis ang paglalagyan. Yan ang hiwaga ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Sapagkat sa unang pagbasa ang ating mga unang magulang ay sumuway. Sinabi na ng Diyos, kainin niyo lahat maliban lamang sa punong ito. Subalit anong ginawa? Kumain pa rin sila. At nung sila'y tinatanong ng Diyos, hindi sila umaamin. Itinuro nila ang bawat isa kung bakit sila kumain noon. Yan ang ginawa ng kasalanan. Sinira ang relasyon sa kapwa-tao, sa kalikasan, at sinira ang relasyon sa Diyos. Subalit ang unang pagbasay nagbigay ng pangako. Pangako ng Pangako ng kaligtasan para sa akin at para sa ating lahat. Bakit? Sapagkat sinabi ng Diyos Ama, tandaan mo, sinabi niya dun sa ahas, gagapang ka, no? Kakainin mo alabok, no? At aabangan mo yung babae sa kanyang sakong, at ikaw naman ay aapakan niya sa kanyang ulo. Ibig sabihin, ang Diyos ay gagawa ng paraan upang si Satanas ay mawasak. Nagbigay ng pangako ang Diyos para iligtas, ihango ang tao sa nagawang pagkakasala. At ito'y natupad, sa pamamagitan ng ating mabuting balita. Bakit? Sapagkat ang mahal na Birhen, sinira niya ang pagkamasuwayin ng unang tao, sapagkat sa ating mabuting balita, sumagot ng oo ang mahal na ina bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya napakaganda ng paalaala ni Apostol San Pablo sa ating ikalawang sulat, sa ating ikalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Purihin natin ang Diyos Ama na nagpadala sa kanyang kaisa-isang anak. Lubos-lubos ang biyayang ibinigay niya. Bayoo nga naman, hindi ba biyaya ng Diyos na ako at tayo'y maging anak niya? Hindi ba biyaya ng Diyos na sa pamamagitan ni Hesukristo tayo ay naligtas? Hindi ba biyaya din ng Diyos na ang paglalagyan ng kaisa-isang anak ng Diyos
ay nilinis niya, iniligtas pa niya sa simula't simula pa upang nang sa ganon, hindi matintahan ng kasalanan ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Mabiyaya ang Diyos. Kumbagay sa simpleng pananalita, kayang gawin ng Diyos ang lahat. Walang imposible sa Diyos. At yan ang hindi maintindihan ng iba nating kapatid na Kristiyano. Bakit ganun? Hindi yan nasasalig sa Biblia. Oo nga naman, balik ta rin mo. No, hindi mo makikita ang Immaculada Concepcion. Subalit ang unang pagbasay nagpakita na sa atin, inilarawan na sa atin, nagbigay na siya ng mananalita tungkol sa mahal na ina. Pero pinagigiitan pa rin nila, hindi, wala yan. Simple lang ang sagot ko. Alam niyo kung ano? Magaling pa kayo sa direktor. Di ba? Pansinin ninyo. Di ba, tayong mga Pilipino, hilig natin manood ng pelikula. At anong nangyayari? Kapag tayo ay nanonood ng pelikula, lahat na lang pinuna sa isang pelikula. Ay, dapat ganitong suot niya, dapat hindi siya namatay, dapat ganyan. Abay, magaling ka pa sa direktor. Anong gusto ng direktor? Anong gagawin ko? Ito ang gusto ng Diyos, anong magagawa natin? Wala namang gagawing masama ang Diyos, di ba ga? Lahat ng gagawin ng Diyos ay para sa ikabubuti at ikaliligtas ng bawat isa. Di ba? Mapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Pinili niya ang mahal na ina upang paglagyan ng kanyang kaisa-isang anak. Magpasalamat tayo at hindi sa kawayan lumabas ang Panginoong Hesus. At magpasalamat tayo at hindi siya inilaglag ng hiibon mula doon sa alapaap. Ang Diyos marunong gumalang sa kalikasan ng tao. Nagpaalam siya, Maria, pwede ka bing maging nanay ng anak ko. Nagulubihanan si Maria sa una. Bakit? Hindi pa sila nagsasama ni Jose. Pero sa bandang dulo, nang marinig ni Maria ang gagawin ng Diyos at papaano siya tutulungan ng Diyos, sumagot si Maria, oo, ako'y alipin mo. Yan ang magandang hiwaga ng dakilang kapistahan ng pagkalinis-linisang paglilihi sa mahal na ina. Na sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, natupad ang pinakamagandang kwento sa banat ng lupa, ang pagkakatawang tao ng anak ng tao o ng anak ng Diyos. Hindi ba't ang kapanganakan din ng Panginoong Hesus ay pagsunod ni Hesus sa kanyang Ama? Kaya makikita natin ang kaugnayan ng dalawang kapistahang ito. Ang pista ng Immaculada Concepcion ay pagpapaalaala sa akin na ang pagsuway ng unang magulang ay sinira ng pagiging masunuri ng mahal na ina. At ganun din naman sa dakilang kapistahan ng Pasko, sinira ni Jesus ang pagkamasuwayin ni Adan sapagkat sa kanya bilang Diyos, isinantabi niyang lahat at naging tao, naging kapiling ko at naging kapiling natin bilang pagsunod sa magandang plano ng Diyos. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito'y hari nawa, ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Una tayo magpasalamat sa Diyos. Bakit? Gumawa siya ng paraan upang ang kaligtasan ng tao ay matupad. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Siya'y gumagawa ng mga dakilang bagay na tanging siya lang ang nakakaalam para sa ikabubuti natin. Ikalawa, tayo din ay nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, tayong lahat ay naligtas. Hindi pa siya nagkakatawang tao noon, subalit iniligtas na muna niya ang kanyang kaisa-isang ina upang merong malinis na paglalagyan siya, merong malinis na tahanan na 9 na buwan dadalhin ng mahal na ina. At tayo nagpapasalamat din sa mahal na ina. Bakit?
sapagkat siya'y naging masunurin. Siya ay naging kalinis-linisan sa harap ng Diyos. Sana'y gayon din tayo. Maging masunurin sa kagustuhan ng Diyos. Maging malinis sa isip, sa salita at sa gawa. At wag ika din nating kakalimutan, magkaroon tayo ng habag at awa sa ating kapwa sapagkat ang Diyos ay napakamahabagin at napakamaawain sa atin. Ibahagi din natin ito sa iba. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magbumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa panalangin sa ating Ama at Lumikha. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod na matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama at Lumikha, dinggin mo kami sa aming panalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria. Hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo. Ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kanwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kanwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Lumikha, ang handog ng nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana.
ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen, tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagsagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hindi mo itinulot, masangkot sa dating pagsuway, ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan, upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabig sa anak mong mahal, na kordero nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at waling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubinin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at kayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal, na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas, naway maging handang ating puso sa pagdating ng Panginoon, halina't makiisa sa siyam na gabing paghahanda. Sa mga nais mag-alay na mga misa, nobinaryo at mass sponsor sa simbang gabi at misa de Gallo, tumawag lamang po sa Religious Department sa teleponong 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Alenaje at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Ang kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen o Immaculate Conception ang pangunahing patrona ng Pilipinas. So maraming mga lugar sa ating bansa na nagdiriwang ng kanilang kapistahan ngayong araw na ito. Maraming mga katedral, maraming mga simbahan, maraming mga chapels, maraming congregation ang may kapistahan ngayong araw na ito. Sa Pilipinas, meron tayong dalawang cathedral basilica, ang Minor Basilica and Cathedral of the Immaculate Conception dito sa may Intramuros, sa Archdiocese ng Maynila, at ang Minor Basilica and Cathedral of the Immaculate Conception dito sa may Malolos, sa Diocese ng Malolos. So ngayong araw na ito, walang pasok ang karamihan. So tayo po ay inaanyayahan magsidalo sa mga misa, sapagkat sa lahat ng mga parokya, simbahan, maraming misa ngayong araw na ito, Yung pagdaluhon, nakidalo kayo dito, so you fulfilled your holiday of obligation. Pero tandaan natin, ang inyong pagdalo sa pamamagitan ng TV, radio, o any social media does not fulfill your holiday of obligation. Father, kung may sakit, may sakit ka, matanda ka, hindi ka makapunta, hindi ka excuse ka. Pero kung ikaw naman ay may kakayahan na pumunta sa simbahan at wala ka naman sakit, tapos nakinig ka lamang sa banal na misa, sa radyo, TV o social media, you do not fulfill the Sunday obligation. You do not fulfill the holiday of obligation. So, inaanyayahan ko lahat, pumunta po kayo sa inyong mga parokya, mga simbahan, mga religious chapels, para dumalo ng banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen,
ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagabagatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At bago ko makalimutan, ang Immaculada Concepcion ay dogma ng ating simbahan. It was proclaimed December 8, 1854. Ang pamagat ng dogma niya ay bull, no? Sabi the bull. The dogma is Ineffabilis Deus nung panahon ni Pope Blessed Pius IX, no? Na kanyang sinabi, no, ng The Magisterium, no, na sa simula pa, bago pa likhain ng mundo, iniligtas na ng Diyos ang mahal na Birhen bilang magiging ina at tagapagdala ni Jesus. Tatandaan natin yan, isang malaking biyaya mula sa Diyos na ang mahal na ina iniligtas upang nang sa ganon, hindi mabahiran ng kasalanan ang pagiging tao ng kanyang kaisa-isang anak. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.